Kabanata 2131. Isang katagang biglang lumitaw sa kanyang isipan at kakaibang ngiti ang ipinakita ni Elliot. Uye, meron pa naman akong mga grafting techniques. Agad niyang tinawag sina Ruby at Rose. Akala ng dalawang babae ay tinawag sila ni Elliot para ilabas ang kanyang mga pagnanasa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila inatake ni Elliot at sa halip ay magalang. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Nakipag-inuman si Elliot sa kanilang dalawa at hindi nagtagal ay nahimatay silang dalawa. Pinunasan ni Elliot ang kanyang mga kamay at sinabing, "Great, let me test on these two girls. Ayaw ba ninyong lahat na patayin ako? Haha, sabay tayong mamatay. Gusto niyo akong mamatay, kaya't ako ay hihilahin ng isang bangkos ng mga taong mamamatay kasama ko." Makalipas ang halos isang oras, natapos niya ang dalawang obra maestra. Tumawa si Elliot. Pagkatapos, tinawagan niya si Fiora at pinaponte siya. Masama ang pakikitungo ni Elliot kay Fiora. Nang bigla niyang yayain si Fiora, siguradong may masamang mangyayari. Hindi agad pumunta si Fiora ngunit hiniling niya si Damian na sumama. Dumating siya sa debauch ni Elliot na sinamahan ni Damian. Pagdating niya, nagtanong siya, "Elliot, bakit mo ako pinaponte?" Umubo si Elliot at sinabing, "Miss Vedestas, sa totoo lang, hindi ako mapalagay pagkatapos mamatay si Mr. Barlow. Piling ko may gustong pumatay sa akin." Umisi si Fiora. Hindi ba ito kalokohan? Kung hindi dahil sa abala sa ngayon, gusto niyang saksakin kaagad si Elliot. Naiinis sa kanya ang lalaking ito. Naging mabuti si Elliot sa kanyang sarili at nagpatuloy, "Dahil sa pagkabalisa na ito, umaasa akong makuha ang iyong proteksyon, Miss Vedestas. Dapat mo akong bigyan ng higit na pansin, at huwag hayaang may umatake sa akin." Parang natatawa si Fiora. Protektahan siya. Haha, mabait na siya na hindi siya patayin. Pero kakaiba rin ang nakita ni Fiora. Karaniwan, pupunta si Elliot kay Lord Vedestas. Kung tutusin, tanging si Lord Vedestas lang ang nagtrato sa kanya bilang isang kayamanan sa buong Art Trading Corporation. Alam ng lahat na sina Fiora at Elliot ay hindi maganda. Kahit si Elliot ay alam iyon. Kung ganoon nga, bakit pa siya? Naging walang isip ba siya dahil sa pagkabalisa niya? Pinatibay ni Fiora ang sarili at nagtanong, "Elliot, bakit sa tingin mo paprotektahan kita?" Napangiti si Elliot. "Miss Vedestas, alam kong mas pinapahalagahan mo ang pamilya, at ang iyong dalawang matalik na kaibigan ay nagkataong kasama ko dito." Buti naman kung hindi niya binanggit. Pagkabanggit pa lang niya ay nagalit si Fiora. Walang pakialam si Elliot at pinitik ang kanyang mga daliri. Tapos, may nagbukas agad ng kurtina sa likod. Nagulat si Fiora sa sumunod na eksena. Nakita niya ang katawan ni Ruby at Rose na puno ng bulaklak. Ang dalawa sa kanila ay ginawang plant humans ni Elliot. Nakumpleto ni Elliot ang plant humans gamit ang mga grafting techniques. Sa Art Trading Corporation, may isang taong ginawang plant human bawat buwan para sa layunin ng paglikha ng mga antidotes para sa Heart Eater. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabaliw si Elliot sa pamamagitan ng pagpapalit kay Ruby at Rose bilang plant humans. Hindi na kailangang sabihin, mayroon lamang siyang dahilan para gawin ito. Gusto niyang i-blackmail si Fiora dahil alam niyang matalik na kaibigan ni Fiora sina Ruby at Rose. Ang pinakamalaking kahinaan ni Fiora ay ang pagiging mapagmahal sa pamilya. Dapat tamaan ng mga tao kung saan masakit. Upang harapin si Fiora, kailangan niyang gumamit ng mga emosyon para itali siya. Kailangang sabihin ni Fiora na si Elliot ay hindi mas mahina kaysa kay Hayden sa mga tuntunin ng pagiging makasalanan. Mas masama pa siya kay Hayden. "Elliot Katz, anong ginagawa mo?" Naglakad si Fiora sa kanya ng dalawang hakbang. Hinawakan niya ang kwelyo ni Elliot at sinampal. Kabanata 2132. Hindi nagpatinag si Elliot at nanatiling nakatayo habang tinatanggap ang sampal sa mukha. Pagkatapos noon, tumawa siya at sinabing, "Galit ka pa rin ba, Miss Vedestas? Kung hindi na, itutuloy ko ang aking tinigilan. Ginawa kong plant human sina Ruby at Rose. Pero siguraduhin mong may solusyon ako. Nahayaan silang mabuhay pa rin bilang mga normal na tao, gayunpaman, kung ako ay mamatay ng biglaan, pagkatapos ay ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit ang kanilang buhay ay mapuputol din." Hindi inaasahan ni Fiora na gagawin niya ito. Hindi niya akalain na may ganoong panlilinlang si Elliot sa kanyang manggas. Balisa si Fiora habang pinagmamasdan niya ang dalawa niyang matalik na kaibigan na naging plant humans.
Kung papatayin niya si Elliot, ibig sabihin ay mamamatay din ang dalawa sa matalik niyang kaibigan. Hindi maaaring mangyari iyon. Huwag mo akong takutin. Natutunan ni Thomas kung paano mag-graft kay Mr. Cole at siguradong maliligtas niya sina Ruby at Rose, putol ni Fiora. Napangiti si Elliot. Matagal na bang natutong mag-grafting si Thomas? Kaya ba niya akong kalabanan? May kakayahan akong hayaan silang mabuhay bilang normal na tao. Kaya ba ni Thomas iyon? At saka, magkaaway sina Thomas at Art Trading Corporation. Bakit kanya tutulungan? Hindi na malaya ni Elliot na matagal nang magkaalyado sina Thomas at Fiora. Napagtantong malapit na niyang hipan ang kanilang takip, binitawan ni Fiora ang kwelyo ni Elliot at nagtanong, paano mo gustong protektahan kita? Medyo nasiyahan si Elliot. Ngayon ay nag-uusap na tayo. Actually, Miss Vedestas, hindi naman ako humihingi ng marami. Alam kong nailipat mo na ang iyong mga ari-arian sa labas ng pampang, kaya ang gusto ko lang ay ibigay mo sa akin ang kalahati nito at tulungan mo akong manirahan ng comfortable sa ibang bansa. Mukhang naghahanda na ang lalaking ito na tumakas. No way. Lord Vedestas will absolutely not allow you to live, sabi ni Fiora habang tinatanggihan siya kaagad. Nagkibit balikat si Elliot. Wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 3 araw at kung hindi mo ako pinalis, pagkatapos ay maaari kang magpaalam sa iyong 2 pinakamamahal na kaibigan. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Habang iniisip iyon ni Fiora, mas lalo siyang nagalit. Napapadyak siya sa sahig at naglakad palayo kasama si Damian. Sa kalsada, tinanong ni Damian, balak mo ba talagang ipadala si Elliot sa ibang bansa at ibigay sa kanya ang kalahati ng iyong mga ari-arian? Ano? Hindi. Itinikom ni Fiora ang kanyang panga at sinabing, papatayin ko talaga siya. Kung ganoon, paano naman sina Ruby at Rose? Tanong ni Damian. Maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Thomas pagdating sa ganitong bagay. It's not convenient for me to go out now. Damian, go find Thomas and tell him everything. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas sila. Napabuntong hininga si Damian. Ito ang tanging pagpipilian na mayroon tayo sa puntong ito. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis si Damian at hinanap si Thomas para pag-usapan ang planong iligtas ang mga babae. Nakatayo si Fiore sa gitna ng pasilyo ng gusali at tinitigan niya ang malinaw na salamin ng mga bintana habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Madaling maaayos ang lahat kung may iligtas ni Thomas ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi sila mailigtas ni Thomas at hindi rin niya mapapatay si Elliot, kailangan ba talaga niyang tuparin ang mga kahilingan nito? Ruby. Rose. Marahang binigkas ni Fiora ang pangalan ng 2 niyang malalapit na kaibigan. Matapos ang hirap na pag-alis kay Hayden, hindi niya inasahan na alertuhan ang kalaban at nagulat si Elliot sa pagkilos. Talagang matalas ang pakiramdam ng taong iyon. Oh, Thomas, inilalagay ko ang lahat ng aking pag-asa sa iyo. Kabanata 2133. Tikat na ang araw, at si Damian ang unang customer sa Food and Medicine Hall. Walang ideya si Thomas kung bakit, ngunit alam niya ang koneksyon ni Damian at Fiora, kaya agad niya itong pinapasok at isinara ang pinto sa likuran niya. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Tanong ni Thomas. Huminga ng malalim si Damian at nag-isip kung paano niya maipapaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang unang pangungusap ay, ang bagay ay, nagkaproblema kami sa pagharap kay Elliot. Siyempre, hindi siya pupunta kay Thomas ng madaling araw kung hindi siya nasangkot sa gulo. Ito ay isang bagay na inihanda ni Thomas sa kanyang sarili. Maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti pa ang tungkol sa problema? Tanong niya. Ang batang iyon, si Elliot, ay talagang matalas ang pakiramdam. Sa sandaling si Hayden ay nabusted. Narealize niya na maaaring siya ang susunod na target kaya ginamit niya sina Ruby at Rose upang pilitin si Lord Vedestas na protektahan siya, sabi ni Damian, nakangisi. Gamitin. Ano ang ibig niyang sabihin sa paggamit? Ginamit ni Elliot ang grafting para ibahin silang 2 sa plant humans, paliwanag ni Damian. Ano? Nagulat si Thomas dito. Kailanman sa 1,000,000 taon ay hindi niya akalain na ang sitwasyon ay tataas hanggang sa puntong ito, ganap na naliligaw sa inaasahang landas. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na si Elliot ay talagang isang bastos na tao. Ang mga ganitong uri ng tao ay malamang na itatapon sa sukdulang kalaliman ng impyerno pagkatapos nilang mamatay. Umupo si Thomas, bahagyang umiling, at sinabing, ito ay may kinalaman.
Ang paghugpong ay maaaring gawing plant-human ang mga tao, ngunit walang paraan upang baligtarin ang pagbabagong anyo. Ayon sa teorya ni Elliot, sa kabila ng katotohanan na hindi ito maaaring baligtarin, mayroon pa rin siyang paraan upang payagan silang dalawa na mamuhay bilang normal na tao, sabi ni Damian. Talaga, medyo nagulat si Thomas. Well, actually hindi magawa ni Thomas kahit na sinubukan niya. Pagkatapos ng lahat, mas kaunting oras ang ginugol ni Thomas sa pag-aaral ng graph kumpara kay Elliot. Ngayon, gusto ni Elliot na tulungan natin siyang makatakas sa ibang bansa sa loob ng 3 araw. At mag-alok din sa kanya ng malaking halaga para matulungan siyang tumira, kung hindi, magkakasama silang mamamatay. Kung patay na siya, mamamatay din sina Ruby at Rose, dagdag ni Damian. Iyon ay medyo hindi komportable. Naunawaan ni Thomas ang ugali ni Fiora at alam niyang hinding-hindi ito tatabi at panoorin ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na mamatay ng ganoon. Dapat may paraan para masolusyonan ito, di ba? Samahan daw si Thomas sa kanyang upuan at pinag-isipan itong mabuti. Bigyan mo ako ng oras, sabi ni Thomas. Sige. Inabot ni Damian kay Thomas ang isang maliit na piraso ng papel at sinabing, kung mayroon kang anumang mga ideya, tawagan mo lang ang numerong ito. Pero hindi mo kailangang tumawag. Ang kailangan mo lang gawin ay i-dial lang ang numero at tatawagan ko alam mong nagtagumpay ka. Got it? Sabi ni Thomas at itinago ang numero. Kaya, ipaubaya ko na sa iyo, Mr. Mayo. Yumuko ng malalim si Damian kay Thomas at umalis na sa Food and Medicine Hall. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Thomas. Hindi pa rin niya naiisip kung paano haharapin si Locke at ngayon ay dumagdag si Elliot sa kanyang mga problema. Wala sa mga problema ang maaaring malutas ng maayos ayon sa gusto niya. Pumasok si Pisces sa silid at nagtanong, ito ba ay nakakalito na sitwasyon, Commander? Tumayo si Thomas sa kanyang kinauupuan at lumabas ng kwarto. Maraming trabaho. Tara na. Kailangan nating magtungo sa Caring Hospital at magsagawa ng pagpupulong kasama ang lahat ng mga profesional na doktor para magkaroon ng solusyon dito. Pagkaraan ng 20 minuto, nakaupo si Thomas sa isa sa mga opisina ng Caring Hospital, kasama ang mga medikal na profesional na nakaupo sa magkabilang gilid niya. Tinalakay niya ang buong bagay sa malawak na mga stroke, at pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang talakayan. Sa madaling salita, ito ay isang napakahirap na sitwasyon. Tanging mga tao lamang ang nabago sa plant human sa ngayon, at hindi pa sila bumalik sa normal. Ang kilos ni Elliot ay talagang mahirap kontrahin sa pagkakataong ito. Kabanata 2134. Pagkatapos ng isang round ng talakayan, ang lahat ay nalungkot at nagpahayag na sila ay walang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Paano makakaisip ang iba ng magandang plano gayong pati si Thomas ay natarante? Tila nagbitiw ang lahat habang nakatingin sa isa't isa ng walang laman. Nang maniwala ang lahat na walang paraan upang malutas ang sitwasyong ito, biglang nagtaas ng kamay ang isang bagong batang trainee na doktor at sinabing, may sasabihin ako. Tumingin sa kanya si Thomas at sinabing, magsalita ka. Iniisip ko na baka may paraan para makatulong na malutas ang sitwasyon ngayon, sabi ng trainee. Ngunit ito ay isang posibilidad lamang at hindi ko magagarantiya na ito ay gagana. Just say it. I will decide it on my own, if it will work or not, mahinahong sagot ni Thomas. Lumunok ang trainee at nagsabi ng 2 salita. Black magic. Itim na mahika. Nagkatinginan ang lahat dahil hindi nila masyadong naiintindihan ang nangyayari. Minsan akong bumisita sa Greco at nakagat ako ng isang uri ng insekto na kumakalat ng lason sa buong katawan ko at wala ng oras para gamutin at malapit na akong mamatay, paliwanag ng trainee. Gayunpaman, maswerte ako na nakilala ko ang mga lokal na nagpagaling ng lason sa kanilang espesyal na Greco Black Magic. Noon, napakakakaiba ng lason sa katawan ko at parang nilalamon at inaasimilasyon ako nito, katulad ng epekto ng Bielaclac sa plant humans. I think that if black magic was able to solve the poison in my body, then maybe it can have an effect on the flower, in the grafting process. However, I'm only making a guess here. Matapos marinig ang kanyang mga salita, maraming tao ang humirit. Lahat sila ay mga doktor na pinahahalagahan ng agham at hindi kailanman naniniwala sa isang bagay tulad ng Greco Black Magic. Pawang walang kaparerekan at feudal na pamahiin. May muntik na siyang pag-alitan. Ano ba ito, Black Magic ba ang Greco? Ilan lang itong mga halamang gamot na ginagamit ng mga taga roon, huwag magsalita ng kalokohan dito.
Napayuko ang trainee doctor at hindi na naglakas loob na magkomento pa. Pagkatapos ng mga ingay ay muling tumahimik ang silid. Itinuon ng lahat ang kanilang mga mata kay Thomas. Napakunot ang noo ni Thomas at tila malalim ang iniisip. Pagkatapos ng kaunting paghinto, muli siyang tumingin sa trainee na doktor at sinabing, ibigay mo sa akin ang address ng lugar na binisita mo. Natigilan ang trainee. Naniniwala ka ba sa akin, Mr. Mayo? Ipagpalagay ko sa senaryo na ito, ano pa ang mga pagpipilian ko maliban sa maniwala sa iyo? Mapait na tumawa si Thomas. Tama, mayroon pa bang ibang opsyon sila bukod dito? Wala. Sa halip na sumuko, mas mabuting magsikap hanggat maaari. Kahit hindi ito gumana, kaya pa rin niyang sagutin ang sarili niya. Isinulat kaagad ng intern ang address. Hindi rin nagaksaya ng oras si Thomas dahil bumili siya ng mga plane ticket papuntang Greco at umalis kaagad kasama ang Pisces. 3 araw lang siya. Mayroon siyang 3 araw upang matukoy kung totoo ang Greco Black Magic at kung ito ay makapagpapagaling sa plant humans. Nagmamadaling umalis sina Thomas at Pisces. Matapos ang halos 3 oras na paglipad sa kalangitan, nakarating sila sa Greco sa tanghali. Ang salitang Greco ay madalas na nakita sa parehong Metephes at Cabell Empires. Ito ay kilala bilang rehiyon ng Red Draken, na nakasentro sa Ligia Mountain sa Sylvian District ng South Lake Prefecture. Gayon din sa Black Draken na rehiyon na nakasentro sa Thunder at Crescent Mountain sa Kentes District ng Gruiba Prefecture. Sa sinaunang panitikan, ang parehong mga rehiyon ay tinukoy bilang Greco at ang populasyon ng mga tribo ay lumago sa higit sa 1,000,000 tao. Nang dumating sina Thomas at Pisces sa kanilang destinasyon at bumaba ng eroplano, agad silang pumara ng taxi at tinungo ang lokasyong nakalista ng trainee. Tinalubong sila ng magagandang tanawin ng luntiang kabundukan at malinaw na tubig sa ruta at sariwa ang hangin. Maging ang mood ng mga tao ay medyo bumuti sa kapaligirang ito. Kabanata 2135. Maganda ang mga bundok at ilog sa daan. Ang dilim sa pagitan nila ay higit na nawala dahil dito. Hindi maiwasang magtaka ng Pisces at nagtanong, Commander, ano nga ba ang black magic nitong Greco? Noon lang niya narinig ang tungkol dito, pero sa totoo lang, hindi niya alam kung ano talaga ang black magic na ito. Ito ba ay isang medikal na kasanayan o iba pa? Sa totoo lang, hindi rin gaanong alam ni Thomas ang black magic ng Greco. Mayroon lamang siyang pangkalahatang impresyon dito. Aniya, ayon sa pagkakaalam ko, ang black magic ay isang uri ng witchcraft. Ang black magic ay maaaring tukuyin sa iba't ibang paraan ayon sa mga pag-anong aral. Isa sa mga gamit ay para tumubo ang mga insekto sa tiyan. Nagsisilbi silang mga parasito na namumuo sa katawan ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga sisidlan. Ang sisidlan ay tumutukoy sa mga pang-araw-araw na kagamitan tulad ng mga kahon ng tanghalian ng mga mangkok ng bigas o anumang iba pang lalagyan na paglalagyan ng pagkain at inumin. Ang ideya sa likod ng black magic na ito ay ang pagkakaroon ng mga bulate at mga insekto sa tiyan ng tao at sila ay nalisan ng mga insektong ito. Ay isang lason na pumapasok sa katawan mula sa labas. Ang itim na mahika ay nangyayari kapag ang isang malaking bilang ng mga insekto ay namumuo sa gastrointestinal tract ng tao na kilala rin bilang ang Greco Black Magic. Ang mga tao ay nagkakalat ng mapanlinlang na impormasyon tungkol sa pangkukulam na pumipinsala sa populasyon. Ang mga tagapagmana ay kadalasang mga kababaihan na ipinanganak na may magic at maghanap buhay sa pamamagitan ng pagdudulot ng hamon sa iba. Tila medyo nataranta ang Pisces at sinabing, so, sinasabi mo na ang black magic ng Greco ay mga tao lang na gumagamit ng mga insekto para sa lason ng iba. Umiling si Thomas. Iyan ay isang mababaw na paglalarawan. May positibo at negatibong panig sa lahat ng bagay. Bagamat ang black magic ng Greco ay lubhang mapanganib at kadalasang ginagamit upang manakit ng mga tao, mayroon din itong kakayahan na magpagaling at magligtas ng mga tao. Ngunit dahil ang pamamaraan ng paggamit nito ay masyadong madyugo at kakilakilabot, ang pangkalahatang populasyon ay nahihirapang tanggapin ito. Sa makatuwid, ang paggamit ng itim na salamangka ng Greco ay kumalat lamang sa isang maliit na lugar. Siyempre, ang lahat ng ito ay pansariling pananaw lamang ni Thomas. Pinagdedebatehan pa kung ganoon nga ba talaga. After a period of driving, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang kakaibang tribo. Ang tribo ay maaaring mukhang isang atrasadong lipunan, ngunit ang mga tao nito ay dalisay at mabait.
Dahil ang mga turista ay madalas na bumisita sa tribo upang maglakbay, sila ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at hindi ganap na nakahiwalay at atresado. Nang makita ang pagdating ni Thomas at Pisces, napagkamalan sila ng mga tribesmen na mga turista, kaya tumakbo silang lahat sa Thomas at Pisces upang ibenta ang kanilang mga handicraft at lokal na specialty. May isang binata na nakatayo sa gilid na responsable sa pagsasalin. Pagkatapos bumili ng ilang souvenir, sinabi ni Thomas sa binata, "Gusto kong makilala ang pinuno ng iyong tribo, pwede ba natin silang makilala?" Ngumiti ang binata at sumagot, "Of course, this way, please." Ang tribo ay medyo palakaibigan pa rin sa mga tagalabas at hindi tumanggi sa kahilingan mula sa isang turista na makipagkita sa kanilang pinuno ng tribo. Dahil ang mga tao ay madalas na pumupunta sa tribo partikular na upang ayusin ang ilang magkasanib na aktibidad. Hindi nagtagal, nakilala ni Thomas ang pinuno ng tribo. Masigasig din ang pinuno ng tribo sa pakikipagkita kay Thomas. Nakangiting tanong niya, "Bakit mo ako hiniling na makita, mahal kong panauhin?" Dahil nauubos na ang oras, hindi nagpatalo si Thomas at sinabi ang dahilan ng kanyang pagdalaw. Hindi siya dumating para sa anumang bagay, ngunit para lamang sa isang bagay, ang itim na mahika ng Greco. Gusto ni Thomas na makita ang black magic ng Greco gamit ang sarili niyang mga mata at kung may kakayahan ba itong pigilan at tunawin ang grafting. Siyempre, hindi niya ito papanoorin ng libre. Si Thomas ay handang magbayad ng isang tiyak na bayad para dito. Iniabot niya ang isang daliri at hanggat nakikita niya ang black magic ng Greco, handa siyang magbigay ng $1,000,000 bilang kabayaran. Ang $1,000,000 ay tiyak na itinuturing na isang malaking halaga ng pera para sa isang malayo at atresadong tribo. Maaaring may mga problema sa komunikasyon sa mundong ito, ngunit tiyak na mapagsasama-sama ng pera ang mga tao. Ang pinuno ng tribo ay humagalpak ng tawa at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan na nagpapakita kung gaano siya nasisiyahan sa alok. Sabi niya, "Gusto mong makita ang Greco's black magic? Okay, no problem. I'll bring you over right now." Kabanata 2136. Ano ang dahilan upang tanggihan ng pinuno ng tribo ang napakagandang deal kapag may reward na $1,000,000 para lamang masilip ang black magic ng Greco? Agad siyang nanguna para kina Thomas at Pisces. Habang sila ay naglalakad, sinabi ng pinuno ng tribo, ang black magic ng Greco ay hindi isang bagay na kayang paginahin ng lahat. Tanging ang mangkukulam ng tribo ang nagtataglay ng kasanayan. Sa tuwing may magkasakit sa tribo, kadalasan ay hindi sila nagpupunta sa ospital. Hanapin ang mangkukulam, nagagamit ng itim na salamangka upang tulungan silang pagalingin ang sakit. Kaya sa tribo, ang katayuan ng mangkukulam ay napakataas at higit na nagustuhan ng tribo, higit pa sa akin, ang pinuno ng tribo. Ito ay eksakto tulad ng inaasahan ni Thomas. Talagang hindi ginamit ang black magic para saktan ng mga tao sa pamamagitan ng pangkukulam. Posible rin na ang mga spells ay ginawa upang iligtas ang mga tao. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa pintuan ng bahay ng mangkukulam. Tumayo ang pinuno ng tribo at sumigaw sa loob ng bahay, "Tita, may dalawang kagalang-galang na panauhin na dumating para panoorin ang iyong black magic. Okay lang ba kung dalhin ko sila?" Batay sa paggalang ng pinuno ng tribo sa mangkukulam, sapat na iyon upang patunayan ang katayuan ng mangkukulam sa tribo. Maririnig ang malinaw na tunog ng mga batong nagbabanggaan sa loob ng bahay. Ngumiti ang pinuno ng tribo at sinabing, "Maraming salamat po, Auntie." Ikinumpas niya ang kanyang kamay. "Kayong dalawa, pasok kayo." Pumasok sa bahay sina Thomas at Pisces, kasunod ang pinuno ng tribo. Ito ay isang napakakakaibang bahay. Ang loob ng bahay ay medyo madilim at mamasa-masa at ang isa ay makaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod sa sandaling makapasok sila. Kahit na ito ay nasa kalagitnaan ng araw, ang mga panginginig ay dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Sa ganoong lugar, ang pagtayo lang ng ilang sandali ay parang nagyelo ang mga buto sa sakit. Paanong may naninirahan dito ng mahabang panahon? Nasagot lamang nila ang ganoong tanong sa kanilang mga puso na nangangatuwiran na ang mundo ay malawak at walang dapat ikagulat. Nang lingunin ni Thomas ang paligid, sari-saring bote at garapon lang ang nakikita niya sa loob ng bahay, pati na rin ang napakaraming kagamitang bato. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahon ng bato. Bukod sa ilang lamp at sirang TV mula sa hindi kilalang panahon, walang ibang gamit sa bahay sa loob ng bahay. Wala man lang rice cooker.
Sa loob ng bahay, isang matandang babae ang nakaupo na may lusong sa kaliwang kamay at may palo sa kanan, unti-unting pinupukpok ang mga halamang gamot sa mangkok. Mula sa mortar, gumawa siya ng paste mula sa mga dinurog na damo. Ibinuhos ng matandang babae ang makapal na halo sa pamamagitan ng isang funnel sa isang bote, at ang berdeng katas ng mga halamang gamot ay tumulo sa isang makulay na alupihan. Hindi muna gumalaw ang alupihan, parang patay na. Gayunpaman, pagkatapos mahulog ang berdeng katas dito, mabilis itong nabuhayan at mabilis na lumangoy sa bote na nagpapakita kung gaano ito kasabik. Ganito ba siya inang ng mga parasito? Nawirduhan si Pisces sa eksena. Hindi niya maiwasang mapa-address ng isang hakbang at sa kanya napansin ang isang hola sa isang madilim na sulok sa likuran niya na may bola ng sinulid sa loob. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, napagtanto niya na hindi iyon isang bola ng sinulid, ngunit sa totoo lang maraming makamandag na ahas ang pinagsama-sama. Walang tigil ang paglabas-masok ng mga dila ng mga ahas. Tiningnan sila ng Pisces at mabilis na lumitaw ang goosebumps. Hindi nakapagtataka na ang bahay ay napakalamig at basa sa loob. Maraming mga hayop na malamig ang dugo sa loob ng bahay. Kahit na nakatayo sa loob ng bahay ay isang pakikibaka, huwag mag-isa na tumira dito. Kabanata 2137. Ang Pisces ay hindi isang mahiyain na tao, ngunit siya ay naiinis sa mga nilalang na malamig ang dugo. Hindi na siya malikot gaya ng dati. Sa halip, tahimik siyang tumayo na parang isang mabuting bata, hindi nangangahas na gumalaw. Sa kabilang banda, mukhang mas kalmado at maraming nakolekta si Thomas. Isang matandang babae ang hindi natatakot sa lugar. Ano ang dapat niyang ikatakot? Nakatayo lang siya doon at nanatiling tahimik, pinagmamasdan ng bruha ng walang sabi-sabi. Pambihirang tahimik ang buong bahay. Ang abalang kamay ng bruha ang tanging maririnig. Pagkatapos ng 20 minutong pagtingin sa kanya, may naisip si Thomas sa kanyang isipan. Una sa lahat, sigurado siyang hindi manloloko ang bruhang nasa harapan niya. Batay sa mga pamamaraan na ginamit niya upang linangin ang parasito. Nagpakita siya ng mahusay na kasanayan at malinaw na isang mahusay na mangkukulam, anuman ang katotohanan kung sinusubukan niyang iligtas o saktan ang mga tao. Ang kailangang malaman ngayon ni Thomas ay kung may kakayahan ba ang babaeng ito na pigilan ang pamamaraan ng paghugpong. Hindi na makapaghintay si Thomas. Diretsong tanong niya. Halos lahat nakita ko na. Ngayon, may huling tanong na lang ako. May kakayahan ba ang black magic ng Greco na pigilan ang pamamaraan ng paghugpong? Nang itanong pa lang, hindi na kinailangan pang ipaliwanag ni Thomas kung ano ang grafting technique. Mukhang naintindihan naman agad ng bruha. Hindi agad siya nakasagot sa tanong at sa halip ay binuhat ang isang maliit na kuneho. Natigilan si Thomas nang makita ang kuneho. Nakita niya na ang katawan ng munting kuneho ay talagang namumulaklak na may bulaklak. Nangangahulugan din ito na may gumamit ng grafting technique sa kuneho. Si Thomas mismo ay hindi pumunta dito dati. Hindi rin malamang na pumunta dito sina Mr. Cole at Elliot noong nakaraan. Tapos, isa lang ang posibilidad at iyon ay talagang alam din ng mangkukulam kung paano gamitin ang pamamaraan ng paghugpong. Dahilan man o paliwanag, in short, mas mataas ang skill level ng bruhang ito kaysa kay Thomas. Kung ano ang mas nakakagulo ay darating pa. Naglabas ng maliit na box ang bruha at binuksan ito. Ang loob ay gumagapang sa mga linta. Kilala rin sila bilang mga parasito. Casual na naglabas ng 3 linta ang bruha at inilagay sa katawan ng kuneho at pagkatapos ay isang mahiwagang eksena ang naganap. Ang mga unang namumulaklak na bulaklak ay nagsimulang malanta ng unti-unti, ngunit ang mga katawan ng mga linta ay lumaki ng 3 beses na mas malaki. Sa loob lamang ng ilang minuto, ginawa ng mga linta ang kanilang trabaho at ang bulaklak ay ganap na natuyo. Ibinalik ng mangkukulam ang mga lintes sa loob ng kahon at saka inilabas ang makulay na alupihan mula sa bote ng salamin. Umikot ang alupihan sa katawan ng kuneho. Sa una, ito ay mukhang napaka nakakatakot, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga sugat sa maliit na puting kuneho ay nagsimulang maghilam sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga sugat ay natural na gumaling ng hindi nangangailangan ng mga tahi. Ang makulay na alupihan ay talagang may kahangahangang epekto na talagang kamangha-mangha. Inalis ng bruha ang alupihan. Inilagay niya ang maliit na puting kuneho sa lupa. Ang maliit na puting kuneho ay masigla at lumulukso na parang walang nangyari at hindi pa ito nag-graft. Nakatutuwang masaksihan ang gayong banal na operasyon.
Dahil ito ay napaka-epektibo. Ang mga kasanayan ng bruhang ito ay malinaw na nagsalita para sa kanilang sarili. Kabanata 2138. Si Thomas ay labis na humanga. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan ang pakiramdam ng pagiging humanga sa isang nakatataas. Ang bruhang ito ay nasa ibang antas at kahit si Mr. Cole ay hindi umaasa na may kumpara sa kanya. Gaano karaming mga mahuhusay na tao ang nariyan sa mundong ito. Tuwang-tuwa si Thomas. Ang black magic ng Greco ay talagang may kakayahang hadlangan ang mga epekto ng paghugpong. Sa kasong ito, parehong male iligtas sina Ruby at Rose. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang paggalang sa mangkukulam at magalang na sinabi, mayroon akong dalawang kaibigan na nag-graft at ngayon ay nakomatose, madam. Sila ngayon ay nasa matinding sakit. Maaari mo bang sumama sa akin sa paglalakbay sa Celandine City upang iligtas sila? Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Higit pa rito, babayaran din kita ng 10 milyong dolyar bilang visitation fee anuman ang kalalabasan. Medyo mataas ang offer niya. 10 milyong dolyar. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng tribo nang marinig ang sinabi ni Thomas. Tinilaan niya ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, Tita, kung may nailigtas ka, hindi mabilang na mga pagpapala ang matatanggap mo. You should get ready and make this trip with this gentleman. Bagamat mahalaga ang pagliligtas sa kanila, ang pera ay mas tumitimbang sa mata ng pinuno ng tribo. Sa pera, lahat ay napag-uusapan. Sa katunayan, mas gusto ni Thomas na makitungo sa mga taong tulad ng pinuno ng tribo. Sa kaalaman kung ano ang gusto ng kabilang partido, makukuha niya ang gusto niya hanggat natutupad ang kanilang mga kondisyon. Ito ay maginhawa para sa parehong partido. Ngunit ang mangkukulam ay hindi ganoong tao. Sa madilim na boses, sinabi ng mangkukulam, ayoko ng pera. Sumakit ang puso ng pinuno ng tribo. Ito ay 10 milyong dolyar. Paano niya ito tatanggihan ng ganoon lang? Hindi rin natuwa si Thomas tungkol dito. Bago niya matanong ang dahilan sa likod nito, sinabi ng mangkukulam, maaari kong iligtas ang iyong mga kaibigan, ngunit hindi ako maglalakbay sa lungsod ng Celandine. Dalhin mo sila rito, at sila ay gagaling dito. Tila mahigpit na pinanghawakan ng bruha ang kanyang mga prinsipyo, ngunit sa parehong oras, ay isang mapagmalasakit na tao. Hindi siya aalis sa tribo para sa pera. Ngunit hindi niya kailanman tatanggihan ang isang kahilingan na iligtas din ang isang buhay. Hanggat dinala sila ni Tomas sa tribo, sila ay gagaling ng libre. Ito ay isang bagay na kapakipakinabang para sa bruha at Thomas. Ngunit sa kabilang banda, sumakit ang puso ng pinuno ng tribo dahil wala na ang 10 milyong dolyar na iyon. Pero, sumimangot si Thomas at kinuha ang magaspang na pagtatansya ng oras na kailangan. Kung bumalik siya at dinala sila dito, makakarating kaya sila sa oras? Dahil sina Ruby at Rose ay kontrolado na ni Elliot, imposible para sa kanila na umalis sa Art Trading Corporation, hindi banggitin ang pagdating sa Greco. Ang tanging paraan na gagawing posible ay ang dalhin ng mangkukulam sa Art Trading Corporation at ipagaling sa kanya ang mga babae habang hindi pa rin alam ni Elliot. Kumunat ang noo ni Thomas. Sinabi niya sa bruha ang lahat ng detalyado at idiniin ang katotohanan na imposible para sa dalawang batang babae na madala sa kanya sa ganoong kaikling panahon. Walang ibang pagpipilian kundi ang bruha ang maglakbay. Natuwa ang pinuno ng tribo. Sa kasong iyon, ang 10 milyong dolyar ay nasa kanyang kamay. Ngunit ang mangkukulam na matigas ang ulo ay nagsabi, hindi mangyayari iyon. Napagpasyahan kong huwag gumawa ng isang hakbang paalis sa tribo. Napakamot ng ulo ang pinuno ng tribo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo dyan, tita? Hindi natuwa ang bruha. Ako. Matigas ang ulo. Kung aalis ako sa tribo, ang mga puno sa bundok ay puputulan anumang oras. Kapag nangyari iyon, ang ating tribo ay hindi na umiral. Napabuntong hininga ang pinuno ng tribo sa sinabi ng mangkukulam at mukhang wala siyang magawa. Narinig din ni Thomas ang sinabi niya. Tila hindi naman ayaw ng bruha na umalis sa tribo, ngunit may pumipigil sa kanya na nagresulta sa pag-aatubili niyang umalis. Kung haharapin ni Thomas ang pumipigil sa mangkukulam at pag-aanan ang kanyang mga pag-aalala, pagkatapos ay maaari siyang umalis, tama ba? Kabanata 2139. Kaya naman nagtanong si Thomas, mukhang may problema ka. Huwag mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Baka makatulong ako.
Mapait na ngumiti ang pinuno ng tribo at sinabi, ito ay talagang isang simpleng bagay. Maraming daang taong puno sa bundok na nagmamarka ng kahabaan ng buhay ng tribo. At ngayon na ang isang tao ay nakatingin sa mga puno, sila ay magnanasa upang putulin ang mga ito kung wala ang mga puno, ang tribo ay malapit ng mapahamak. Ang bawat tao ay may isang bagay na kanilang inaasahan para sa kanilang kaligtasan. Ang tribo ay umaasa sa malawak na kagubatan na hindi pa ginalugad, umaasa sa daang taong gulang na mga puno para sa kanilang kaligtasan. Nakatali ito sa Greco black magic ng bruha. Maging ang mga hilaw na materyales ng kagubatan o ang materyal na kailangan para sa black magic ng Greco, lahat sila ay mula sa kagubatan. Kung puputulan ng kagubatan, nangangahulugan ito na hindi na niya magagamit ang kanyang black magic. Imposible kung may gustong magmana sa kanyang black magic sa hinaharap. Kailangang pangalagaan ang kagubatan. Awkwardly, ang kagubatan ay dating pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Flavius Sanford. Ngunit sa kanyang paghahangad ng kayamanan, nagpasya siyang ibenta ang kagubatan sa mga tagagawa sa kabuoang $2 bilyon. At pinayagan nito ang mga tagagawa na putulin ang kagubatan at ibenta ang mga ito nang walang anumang pipigil sa kanila. Ang mga katribo ay walang magawa laban sa kanila. Kung puputulan ang kagubatan, mawawala rin ang kanilang mga tahanan. Legal na pinuputol ng mga tagagawa ang kagubatan at walang dahilan ang mga tribesmen para pigilan sila. Ang tanging magagawa nila ay panoorin ang kanilang mga tahanan na nawasak. Sa sandaling ito na tumayo ang mangkukulam para sa tribo. Ginamit niya ang kanyang black magic at pinagbantaan ang mga tagagawa. Kung sila ay maglakas loob na putulin ang mga puno, ang mga gumawa nito ay masusumpa. Ang black magic ay hindi lamang may kakayahang magligtas ng mga buhay ngunit ito rin ay may kakayahang sakta ng isang tao. Ang mga tagagawa ay hindi naniniwala sa kanya sa simula. Ngunit sa pagtatapos ng araw, lahat sila ay hinarap ng itim na mahika ng mangkukulam. Hindi batid ang bilang ng mga manggagawa sa manufacturing company na sinumpa ng mangkukulam. Dumating ang mga muntik ng mawala ng buhay sa black magic na umiiyak para sa awa. Kawakas, nagpasya ang mga tagagawa na harapin ang mangkukulam. Hanggat ang mangkukulam ay nasa paligid, ang tagagawa ay hindi naglakas loob na gumawa ng isang hakbang sa kagubatan. Tinubukan pa nilang suhulan siya at gumamit ng iba't ibang pamamaraan sa kanya, ngunit hindi ito nagbunga. Nasa isang pagkapatas sila ngayon kung saan wala ni isa sa kanila ang gagawa ng anumang galaw. Ang problema dito ay nag-iisa lang ang mangkukulam at matanda na. Tinubukan ng mga tagagawa ang lahat sa loob ng kanilang mga kakayahan, legal man ito o hindi. Maya-maya, mabibigla na ang bruha sa ginagawa nila. Kung mahuhuli ang mangkukulam, magtatagumpay ang manufacturer sa kanilang ginagawa. Upang protektahan ang kagubatan, ang mangkukulam ay hindi kailanman umalis sa tribo. Pagkatapos ng paliwanag, nagtanong ang pinuno ng tribo, naiintindihan mo na ba kung bakit ayaw umalis ng mangkukulam sa tribo? Tumango si Thomas at sinabing, naiintindihan ko na kung bakit ngayon. Tumalikod siya at hinarap ang bruha. Tinapot niya ang kanyang dibdib at kumpiyansang sinabi, hindi ito isang mahirap na isyo na lutisin. Mangyaring bigyan ako ng kalahating araw. Araw. Sinabi niya iyon ng buong tiwala. Ang sinabi niya ay nakapagparamdam sa mangkukulam at pinuno ng tribo. Ang bruha, na hindi interesado sa anumang bagay bago ito, ay nagangat ng ulo at tumingin kay Thomas. She then asked, ikaw ba talaga? Kumpiyansa ang sagot ni Thomas, syempre ako. Bibigyan kita ng kasiya siyang tugon bukas ng umaga. Sabay sagot ng bruha, sige. Kung mareresolba mo ang isyong ito para sa akin at ang mga tagagawa na iyon ay wala ng ideya sa kagubatan. Papayag ako sa iyong kahilingan at pupunta ako sa Celandine City kasama mo para iligtas ang iyong mga kaibigan. Deal. Deal. Nagtama ang kanilang mga mata bago umalis si Thomas. Mabilis na sumunod si Pisces sa likod ni Thomas dahil ayaw niyang magtagal pa sa bahay. Paglabas niya ng bahay, sinabi ni Thomas sa Pisces, ipunan kaagad ang mga tagagawa na interesado sa kagubatan. Makikipag-usap ako sa kanila ng maayos. Tumango si Pisces. Umiti siya at sinabing, mukhang mas brown ang gagamitin mo this time ha, Commander. Sinabi ni Thomas, wala akong pagpipilian. Sa harap ng isang tusong lobo, kailangan mong maging mas tuso kaysa sa kanila. Kabanata 2140. Apat sa mga pangunahing tagagawa ang nagtipon pagkatapos makatanggap ng balita na ang patriarch ng pamilya Mayo mula sa Central City ay may negosyo sa kanila noong gabing iyon.
Kung tutusin, sikat ang pamilya Mayo sa buong bansa. Bagaman wala silang ideya kung bakit magiging interesado ang pamilya Mayo sa proyekto ng kagubatan ng Greco, masaya sila na makikilala nila ang patriarch. At least, makikilala nila siya ng personal. Wala masyadong dumalo sa pagtitipon noong gabing iyon. Bukod sa 4 na malalaking manufacturer, ang iba pang naruroon sa venue ay ang kanilang mga bodyguard. Walang ibang tao sa paligid. Matapos ang matiyagang paghihintay, sa wakas ay nakilala nila ang taong hinihintay nila. Pumasok sa venue ang isang matangkad at malakas na lalaki na naglabas ng galanteng aura. Lumapit sa kanila ang lalaki, yumuko, at sinabing, hayaan mo akong magpakilala. Ako ang patriarka ng pamilya Mayo Thomas Mayo. Ang lalaking ito ay si Thomas. Ibinaba ng 4 na manufacturer ang kanilang mga baso ng alak nang biglang naging seryoso ang kapaligiran. Sa kanyang hitsura pa lang, masasabi na nila na siya ay hindi pangkaraniwan at medyo marangal. Matagal na nating tainga ang prestihiyo ng pamilya Mayo. Maaari ba nating tanungin ang dahilan ng pagtitipon ni Mr. Mayo dito ngayong gabi? Tumingin si Thomas sa paligid at nagsalita sa mainit na tono, nandito ako para lutisin ang iyong mga problema. Nagkatinginan silang 4 na parang hindi naiintindihan. Ano ang problema na nangangailangan ng tulong ni Thomas? Wala silang ideya sa kanilang sarili. Nagpatuloy si Thomas, napag-alaman ko na nahaharap ka sa ilang mga paghihirap sa isa sa iyong mga proyekto kamakailan. Kayong 4 ay nagtulungan at gumugol ng $2 bilyong sa isang kagubatan ngunit wala kang nagawa dahil pinigilan ka ng tribong Greco. Wala ka ng paraan para umunlad pa sa iyong mga plano, tama ba? Kaya iyon ang kanyang pinag-uusapan. Umunat ang noo ng mga manufacturer. Sabi ng isa sa kanila, to be honest, you are right, Mr. Mayo. To be exact, it is that witch from the Greco tribe which wreak havoc for us. Every single time we come there to cut off the trees, she would use black magic sa ating lahat at pahirapan tayo. Ngayon, wala sa atin ang gustong sumuko sa kabilang partido. Dahil namuhunan na sila ng $2 bilyong sa proyekto, kung wala silang paraan upang umunlad sa kanilang mga plano, ano ang pagkakaiba nito kung ihahambing sa pagtatapon ng pera? Ang mga tagagawa ay nagkaroon ng kanilang sariling talakayan kanina. Handa silang maghintay ng isa pang 15 araw ng higit pa. Kung wala pa ring magagawa noon, gagawa sila ng mga marahas na hakbang. Hindi maiiwasang mangyari ang pagdanak ng dugo sa puntong iyon dahil ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan sa kanila. Pero syempre, kung matutulungan nila ito, iyon ay isang bagay na wala sa kanila ang gustong mangyari. Umiti si Thomas at sinabing, pumunta ako ngayon para lutisin itong problema ninyong 4. Hindi ka na maabala pa. Talaga, ang mga tagagawa ay nasa sabik. Nagtanong ang isa sa kanila, ano ang iminumungkahi mo, Ginoong Mayo? Pakisabi. Inaasahan nila ang magandang ideya mula kay Thomas. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Thomas ay walang pinagkaiba sa pagbuhos ng malamig na tubig sa kanila. Hindi na sila ngumiti pagkatapos noon. Dahan-dahang sinabi ni Thomas, mayroon akong simpleng solusyon. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan mo akong kunin ang proyektong ito. Kung ganoon, lahat ng pagkalugi ay ako lang ang magdadala sa iyo. Kayong 4 ay kunin lang ang pera at maglakad. Hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang $2 bilyong $500 milyong. Hindi kasama ang $2 bilyong prinsipal na namuhunan, ang natitirang $500 milyong ay maaaring hatiin sa inyong sarili. Technically speaking, hindi naman masama ang approach niya. Dahil ang mga tagagawa ay karaniwang walang nagawa ngunit maaari silang kumita ng $500 milyong. Ito ay medyo nakakaakit.